So, what's up sa inyo mga ate at kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik na naman tayo sa panibagong Minecraft video natin. Today ay magmo-mod review tayo. So, today magmo-mod review lang tayo since alam nyo naman na ang vanilla Minecraft is very plain. So, pero constantly nag-update naman sila. Nakita nyo ba yung bago update? Yung may happy gas and yung gasling. Tapos yung magkakaroon na ng built-in shaders yung Minecraft. So, madaming updates na dumadating sa Minecraft and madami ring mga bagong maps ang dumadating. And isa na doon ang gusto kong maano is bagong mobs talaga. Yun talaga yung laging gusto ko sa Minecraft is madagdagan pa yung bagong mobs. And isa sa mga pinakalumang mobs ng Minecraft is yung creepers. So alam nyo naman yung creepers, matagal na sila. Simula pa lang nung may creepers na. Yan yung mga creepers, hanggang ngayon, wala namang mga ibang variant sila or other na kakaibang itsura. Kaya, isang creeper lang yung meron. Pero, what if meron tayong iba-ibang creeper? Sa iba't ibang biome na nag-i-spawn. So, yun yung i-review natin today, which is yung mga iba't ibang uri ng mga creepers. So, what if may ganun sa Minecraft, no? So, yun na nga. Tignan natin kung ano nga ba itong mga creeper na to and kung ano ba ang mga special na nagagawa nila. So, let's go! Siyempre, yung una is yung vanilla creeper. So, check muna natin yung vanilla creeper. Ganito yung itsura niya sa mod na creeper overhaul. Ewan ko kung basta ganito yung itsura niya eh. So, ganyan yung itsura niya. Makita nyo naman. Mukha pa rin naman siyang creeper pero iba na yung texture niya. Hindi na siya yung parang mukha nga siyang ahas eh. Para siyang naga yung itsura niya dito. Hindi siya yung katulad ng creeper na may batik-batik na block. Yan, so hindi mo mapapansin na parang may gunpowder siya. So tignan natin kung may nagbago ba sa kanya dito kapag nag-survival tayo. So yung mod, nakita nyo, may iba siyang may iba siyang parang animation ng pagputok. So yung creeper overhaul, binabago niya yung creeper and nagdadagdag pa siya ng mas maraming iba't ibang creeper per specific biome. So ito yung original, yung classic creeper. Nakita nyo, may parang animation siyang kakaiba na. Hindi na siya yung parang namumuti lang tapos biglang sasabog. Ito meron siya, nag-glow yung niya, yung pattern niya. Nagiging mukha siyang parang charge creeper. Pansin nyo? Para siyang nagiging charge creeper. Diba? Mga bago dito sa sa creeper overhaul is meron yung ibang creeper dito is iba na yung dinadrop nila. So sa regular creeper, feeling ko ganun pa rin naman yung dinadrop nila. Yun. So kita nyo, ang dinadrop pa rin nila is gunpowder. Wala namang nagbago. Gunpowder pa rin naman dinadrop. So gunpowder pa rin nga yung dinadrop. So, doon tayo sa next na creeper natin, which is ang jungle creeper. So, jungle creeper, base naman sa pangalan niya, sa jungle siya nag-i-spawn, and ganito yung itsura niya. So, jungle creeper, medyo mas maliit siya compared sa regular creeper. So, and makikita niyo yung ulo, may mga fauna siya na yellow and red na mga sa jungle ba nag-i-spawn tong mga ganitong bulaklak? Alam ko meron nito. Meron nito dito lang sa plains. So, mas mukha siyang plains kaysa sa jungle. Pero lang siguro dito, yung sa pinaka-body niya is nagre-resemble sa sa jungle tree. Yun. Yun yung pinaka niya. So, tignan natin if may dinadrop siyang unique. Gunpowder. Try pa natin isa pa. Baka by chance lang kasi yung dinadrop. Wala. So far, wala namang dinadrop na iba. Wala nga. Tapos yung gunpowder, hindi rin naman guaranteed. Katulad lang din sa regular creeper. So, tignan naman natin kapag sumasabog siya, Tignan natin kung paano animation niya. Same lang din doon sa creeper. Pero hindi siya mabilis tumakbo. Hindi siya yung katulad ng creeper na nanghabol ng maigi. Medyo mabagal yung takbo niya compare sa regular creeper. Maliit lang siya eh. Pero yung area of explosion niya,
Hindi ko alam kung mga ganitong creeper is tinatabla ng mga nagiging charge creeper. So, yun yung di ko alam. Next creeper na titignan natin is bamboo creeper. Which is, nag-spawn rin din to siguro sa jungle area. Kasi yung bamboo tsaka jungle area is, di ba, halos magkasama lang naman din yun. So, siguro nag-spawn din to. So, ito yung tsura nila. Ay, ang cute nila. Payat sila na hindi sila mukhang creeper. Mukha talaga silang bamboo. So, kapag pumunta ng bamboo, hindi mo sila mapapansin kagad kasi mukha nga silang bamboo. Oh, cute nila. So, tingnan natin if may dinodrop sila kakaiba. Wala. Hindi sila nagdadrop ng bamboo. Ayun, nagdadrop sila. So, nagdadrop sila ng bamboo. So, gusto ko malaman kung kasi ang bamboo is pagkain ng mga panda, diba? So, ang panda ba is atakihin niya tong bamboo? Kasi ang panda, pag binigyan mo ng bamboo, gusto nila. So, kapag yung bamboo creeper ba nakita nila, is atakihin nila. So, hindi. Sila ang takot sa bamboo. Feeling ko takot sila sa bamboo. Ay, takot sila sa panda. Takot yung bamboo creeper sa panda. Kung ang regular creeper is takot sa takot sa mga pusa o feline, takot sila sa panda. Kasi tingnan nyo lalagay ko siya dito. Natakbo siya ng malayo. Ang bilis niya tumakbo. Natakbo siya ng malayo. Pero kapag nilagay ko naman siya dito, hindi naman siya tatakbo. Kasi malayo yung panda. Makita nyo? Takot siya sa panda. So, try natin if yung pusa kung takot pa rin sila. Cut. So, try natin. Hindi sila takot, diba? So, hindi sila takot sa pusa. Takot sila sa panda. So, yun yung kinakatakutan nila. Tingnan natin. Okay. So, hindi sila aggressive. Tingnan natin if pag pinalo ko. Sasabog ba? Oh! Hindi sila sumasabog, kundi nang-headbutt. Uuntugin ka nila. Pero dahil may panda nga dito, hindi sila makalapit. So, try natin. Oh, sige, may panda dito. Oh, sige, lapit. Oh, sige. Oh, so, try sila kasi may panda. Pero nabalik din sila kapag lumali. So, hindi sila nasabog. Ito yung unique sa kanila, sa mga bamboo creeper. Hindi sila nasabog. Pero, nang-headbutt sila. So, move na tayo sa next creeper na titignan natin. Which is ang desert creeper. So, sa pangalan pa lang niya, desert creeper, nag-i-spawn sa desert. So, ganito ang itsura niya. Tingnan natin. Oh, mukha siyang sandstone. Sandstone na may anong dito? Cactus. Tapos yung mga dry leaves ba tawag doon? Or yung dry bushes. Meron siya sa gilid niya. Okay, ang ganda ng texture niya sa totoo lang. Ang ganda ng itsura niya. Kasi mukha siyang sandstone. And, yung kulay ng pagsabog niya is medyo kakaiba compared sa ibang creeper. Kasi yung ibang creeper is medyo light blue yung marks ng kulay nila. Ito, greenish Ayan medyo green. Tapos yung takbo niya parang kasing bilis niya yung regular creeper. Mas mabilis siya dun sa jungle creeper. Kasi ito yung jungle creeper. Spawn ko. Yung jungle creeper kasi medyo mabagal Ay, hindi pala. Sakto lang din pala yung bilis ng jungle creeper. Akala ko mabagal. Pero parang mas mabilis tong desert creeper tumakbo. Parang mas mabilis siya mga habol. Oh? Or para sa akin lang yan, So, tingin nyo, pares lang ba sila ng bilis? Parang mas mabilis sa akin to. Tignan natin kung anong drop niya. Natin creative tayo para makita natin yung drop niya. Ang isang desert creeper. Baka may dinadrop siyang kakaiba katulad ng sandstone or sand. Ayun! Cactus. Nagdadrop siya ng cactus, Guaranteed ba yun? Hindi guaranteed ang cactus. May chance lang yung drop ng cactus. Hindi siya guaranteed. And nagdrop pa rin siya ng gunpowder. Katulad ng ibang creeper. So, hindi ko rin alam kung nagana sa kanya yung charge creeper kapag tinaman ng kidlat. Malalaman natin yung mamaya pag trinay ko. May dinadrop pa ba siyang kakaiba? Wala na ata. Yun lang ata. Dalawa lang ata dinadrop niya. Cactus and
Gunpowder. Yun yung dinadrop niya. O, next creeper naman na titignan natin mga ate at kuya is tinatawag na Badlands Creeper. So, makikita nyo lang siya sa Badlands. So, medyo madalas makita yung Badlands malapit lang sa desert. Kaya makita nyo sabay yung desert tsaka yung Badland Creeper. So, huwag na natin patagalin. Ito ang itsura niya. Uy! Ang taba niya! Ang taba niya compare sa ibang creeper. And, medyo malaki yung texture niya. Tapos, eto, may cactus din siya sa ulo. Pansin nyo, may cactus din siya. May cactus din siya sa ulo. Tapos, may mga dot-dot siya na, ewan ko kung ano to. Kung, ano tawag dun sa, blocks na nakikita mo sa Badlands. Hindi ko matandaan kung anong tawag doon. So, comment nyo lang kung anong tawag doon. Hindi ko matandaan. Eto, to. Terracotta. So, siguro terracotta tong mga parang yellowish na to. So, tignan natin if nagdodrop siya ng terracotta. Ay, ano to? Gold! Gold pala yun. Hindi pala. So, hindi pala to, Hindi to terracotta, gold to. E, napansin nyo? Wala siyang, ang tawag dito, wala siyang knockback. Kasi kung titingnan natin tong ibang creepers, may knockback, diba? So, may knockback. Ito wala. Siguro kasi dahil bulky siya and mataba yung texture niya. Isa sa mga unique feature niya. Hindi siya tinatablan, ng knockback. Ang kudat din niya, So, nagdadrop siya ng gold. Nagdrop ba siya ng, ng gunpowder? Hindi ko maalala. Hindi. Baka gold lang yung dinadrop niya. So, maganda siyang source ng gold. I-farm. Pero sa Badlands nga, ayun, nagdadrop pa rin pala siya ng gunpowder. Pero, mas madami yung gold nugget na dinadrop niya, So, maganda siya pang gawa ng mga golden carrots. So, try naman natin if anong itsura ng explosion niya. So, yan. So, spawn natin tong, hindi siya nanghabol. Nanghabol pa rin naman siya. Pero, hindi kagad siya sumasabog katulad ng ibang creeper na ang bilis ng explosion nila. Ito, tingnan mo. Sabog din pala. Kala ko lang hindi. So, greenish din yung kulay ng niya, loob. Uy! Loob niya kapag sumasabog siya. Greenish din. Katulad nung sa desert. Next creeper naman na titignan natin mga atit kuya is tinatawag na hill creeper. So yung hill creeper, siguro nag-i-spawn lang to sa mga extreme hills na biome. And wala naman akong extreme hills na biome dito. So dito nang natin i-spawn, katulad ng iba. So extreme hills, ano kay tsura niya, okay. Bato siya. Bato na may mga moss. Moss yan, diba? Diba moss na yan? So, mukha siyang rectangle siya, Yung mukha niya nandito sa gitna, hindi katulad ng ibang creeper na may separated na ulo pa. Yung mukha niya and yung katawan niya is iisa na lang. So, tingnan natin if may dinadrop siyang unique item. Okay. Kala ko kung ano nangyari. Ano yung dinadrop niya? Gunpowder lang ata dinadrop niya, tingnan nyo, Napansin nyo? Napansin nyo ba? Diba yung sword ko? To. Ayan. May sword ako. Papaluin ko siya. 1, 2, 3, 4. Bakit ganina nawawala? So, ulitin natin. 1, 2, 3, 4. Ba't kanina natatanggal niya yung sword ko? For some reason, parang kanina natatanggal niya yung sword ko. Hindi pala. Siguro napipindot ko lang. Kala ko may unique siyang ability na natatanggal niya yung sword mo or nalilipat niya yung hotbar mo. So, hindi pala. Siguro napipindot ko lang. Medyo naglolo ko na kasi yung mouse ko. Wala rin siyang dinadrop na unique na item. Wala nga. Para lang din siyang normal na creeper. Siguro yung texture niya lang and yung new spawn niya lang yung kakaiba. Pero try natin
Try natin survival if kakaiba yung sabog niya. Hindi siya aggressive, no? Ay, hindi rin siya aggressive katulad ng ano. Tawag dito. Tulad ng bamboo. So, tignan natin mga kuya kung atake ba siya kapag inatake ko. Ayun, nagiging aggressive din siya kapag inatake mo na. And greenish din yung loob niya kapag ano, nagcha-charge na. Yun. So, punta na tayo sa next na creeper natin. Ang next na creeper natin is ang Savannah Creeper. So, sa Savannah Creeper, makikita lang sa Savannah Biome, syempre. Kasi yun ay yung pangalan niya eh. So, Savannah Creeper, tingnan natin kung ano ang itsura niya. Uy! Ay, ang angas na itsura niya. Ano siya? Ano tawag dito? Totem! Totem pole. Alam mo yung mga totem pole? So, ganun yung, ang angas ng animation niya. So, bawat dito niya is parang ulo na. So, bawat block na to is ulo na niya. Then, nagro-rotate sila. Oh, tingnan nyo. Ang angas. So, tingnan natin if nagda-drop siya ng kakaiba. Oh, nagda-drop siya ng ano. Acacia wood. Ilang ba dinadrop niya? Okay, nagda-drop siya ng acacia wood. Pero hindi natin alam kung nagda-drop pa rin siya ng gunpowder. Hindi ata. Hindi. Puro acacia wood lang nakuha ko. So, hindi ata siya nagda-drop ng gunpowder. Hindi nga. So far, ito pa lang yung creeper na hindi nagda-drop ng gunpowder. Alam ko yung bamboo nagda-drop pa rin. Hindi nga. Hindi siya nagda-drop. So, tignan natin if paano yung pagsabog niya or kung friendly ba siya. Oh, friendly din siya, no? Ang cute niya. Friendly din siya. Hindi siya nang-atake. Kahit na nakita ka niya. So, tignan natin kung paano yung attack animation niya. Ah! Ano? Ah, okay. So, namumukpok siya. Para siyang zombie. Pero mas maikli yung range niya. Kasi sobrang dikit po. Oh, bago niya magawa. Bago niya magawa yung attack animation niya, kailangan dikit na dikit. Oh. So, mapapatay mo siya bago kanya bawasan. Yeah. Hindi siya sumasabog. So, pero sila ng bamboo na hindi sumasabog. And, medyo maliit lang yung attack range niya. Kaya, madali lang siya patayin. So, no need naman na atakihin to kasi nga, peaceful naman siya. So, yun. Maganda siya. Maganda siyang addition sa Savannah and napakaganda ng texture niya. So, next na tayo na creeper is ang mushroom creeper. So, yung mushroom creeper, siguro nag-i-spawn lang to sa mushroom tsaka sa ano, sa dark oak. Yung may mga mushroom na ano, tree. Yun. So, doon lang siguro to. Tignan natin kung anong itsura niya. Oh, okay. So, yun nga. Mukha siyang ano, mushroom yung ano niya. Parang mushroom ata to. Mukha nga siyang mycelium eh. Akala ka mycelium. Parang mushroom, tapos may mushroom cup siya, no? Ang angas ang ulo niya. May mushroom cup siya. So, tignan natin if nagda-drop siya ng kakaiba. Okay. So, gunpowder. Nagda-drop siya ng gunpowder. Dinrop niya is gunpowder pa rin naman. Hindi siya nagda-drop ng kunyari ano, mga mushroom. Hindi. Mukhang hindi siya nagda-drop. Wala, hindi ata siya nagda-drop ng mga mushroom. So, tignan natin if may kakaiba sa kanyang pagsabog. Baka may kakaiba kasi sa pagsabog niya. Kasi kung wala siyang dinadrop na kakaiba, baka iba rin yung pagsabog niya or atake niya. Katulad nung sa totem kanina yung Savannah. So, tignan natin. Aggressive ba siya? Hindi rin siya aggressive. So, pang-apat na hindi na to na aggressive na creeper na nakikita natin. Eh, nakita nyo, nagewang-gewang siya. Diba? Nagewang-gewang. So, tignan natin. Huwag inatake natin. Hindi rin. Ay, hindi siya talaga natangke, no? Paano to sasabog? So, mga atit, kuya, kumuha ako dito ng plane para matry kung nag-ano ba siya, nasabog. Kasi yung normal na creeper, pag plinit mo, di ba nag-i-ignite siya, masabog. So, ito, try natin.
Okay, snake to. Oh, naging mycelium. Siguro nga sa mushroom forest, sa mushroom island siya nag-i-spawn. Kaya siguro sobrang passive niya. And nakita niyo, may residual ng potion na nalalagay pag sumasabog siya. Feeling ko poison yun. And kakaiba kulay ng ano niya, no? Kulay medyo purplish. Basta parang medyo purple. Kakulay na mycelium. Pasabugin natin. Tapos tignan natin yung kung ano yung nagagawa ng ano. Residual. So, poison nga siya. Poison 2. Poison 2 to be exact. Hindi naman siya matagal na poison. Pero, poison pa rin siya. Siyempre. May damage pa rin yung explosion. Tapos, may poison pa rin siya. Ang maganda doon, hindi siya aggressive. And, kahit anong atake mo sa kanya, hindi naman siya papalag. Kaya, medyo okay tong creeper na to. So, next creeper na i-check natin is Swamp Creeper. Swamp Creeper, siguro sa swamp lang din nag-i-spawn. Dito siguro to very common kasi alam naman natin na yung swamp is medyo mahirap din makita. Hindi rin naman normal yung swamp. So, tingnan natin kung ano yung tsura niya. Uy! Ay, ang angas ng tsura niya. Mukha siyang ano, alam niyo yung Plague Doctor? Ganun yung itsura niya. May hat din siya nagawa sa ano, sa swamp na ano, dahon, yung mga grass na swamp. Oh, ang angas niya. Ang angas na itsura niya. Tapos tingnan niyo, meron siyang ano, sa gilid niya, may buto. Kasi yung mukha niya, buto din. Hindi siya mukhang swamp creeper actually. Mukha siyang graveyard creeper or something na may kinalaman sa buto. Yun yung mas kamukha niya. Tingnan natin kung may dinadrop siyang kakaiba. Buto. Yun nga, sabi ko nga, di ba, buto. Hindi siya mukhang swamp creeper, mukha siyang buto. Mukha siyang bone creeper. Ano yun natin. So, nagdadrop siya ng buto and gunpowder. Mukha naman talaga siyang buto, kaya ganun, siguro hindi na-drop niya. So, tignan natin kung aggressive ba tong creeper na to. Ang mula ko aggressive to kasi sa swamp siya. Alam na natin halos lahat yung nag-iisip sa swamp. Aggressive. Aggressive siya. So, aggressive siya. Eh, yung speed niya is parehas lang. Okay. May knockback ba siya? So, may knockback siya. Hindi siya katulad ng Badlands na walang knockback. Wala namang kaiba doon sa ano niya, explosion niya. Wala namang katulad ng sa mushroom na ano. Walang residual ng anything. Dapat nga ito yung may residual ng ano eh, ng potion effect. Kasi kung tatandaan niyo, merong witch hat sa swamp, 'di ba? So mas mukha siyang witch kasi ano siya. Mukha siyang gawa ng witch. Diba? Dapat ito yung nagano ng poison, imbes yung mushroom na ano. So mga ate at kuya, ang next na creeper naman na titignan natin is ang Dripstone Creeper. So Dripstone Creeper makikita lang to sa cave kung saan may mga dripstone. Kasi nga, Dripstone Creeper pangalan niya. So, let's expect na yung tsura niya is katulad lang din ng dripstone siguro. So yun nga, mukha siyang dripstone lang din. And medyo maliit siya. Parang kasing height niya ata yung ano, jungle creeper. Then meron siyang ano yun. May dripstone siya sa ulo kung kita nyo naman. Diba? May dripstone siya. Wala lang namang kakaiba sa explosion niya. Hindi naman siya nagda-drop ng hindi siya nag-i-spawn ng dripstone kaya sumasabog. Akala ko nag-i-spawn siya ng dripstone na sumasabog or nalalaglag sa ulo mo kapag sumabog. Medyo delikado yun pag nangyari. Yung creeper na to. Tingnan natin if may kakaiba siyang dinadrop. Pero feeling ko nagda-drop siya ng dripstone. Oo nga, nagda-drop siya ng dripstone. So medyo one hit ko lang siya, napansin niyo. Yung ibang creeper is 2 to 3 hits or 3 hits to 4 hits. Ito 1 hit lang. Ay hindi, nagkikrit lang pala. So 2 hits ko siya with 2 hits ko nga siya with crit. Ay 1 hit pag crit tapos 2 hits kapag hindi crit. Okay.
So, next creeper naman na titignan natin mga atit kuya is tinatawag na cave creeper. So, nag-i-spawn lang din siya sa cave. Pero ito ata mas common compare sa dripstone. Kasi yung dripstone creeper, dapat mag-i-spawn lang siya sa may mga dripstone, diba? Ito, siguro makikita mo to sa ano. Kahit sa opening pa lang ng cave, baka makita mo to eh. So, ito itsura niya. Oh, ang lungkot-lungkot naman ang itsura mo. Mas compare sa original na creepers, mas malungkot yung itsura niya compare sa ibang creeper. Yan ang laki ng paa niya. Tingnan nga natin if may knockback siya. Kasi stone siya, di ba? Tignan natin if may knockback siya. Meron siyang knockback. Tignan natin kung ang kunat. Makunat siya. So ito yung drop niya. Stone and gunpowder. Medyo makunat siya. Okay. So, tignan natin kung mas malakas ba sa kanya yung pickaxe. Kasi kung stone creeper siya or cave creeper, siguro mas malakas sa kanya yung pickaxe, no? Try natin kung ilang hits ng pickaxe. 1, 2, 3, 4, 5. So, normal lang din. Hindi pala mas malakas. Tingnan natin so ito pa pala isang unique picture ng cave creeper. Nagda-drop siya ng ores. Yan yung ores na to ata is randomized and may low chance lang. So, hindi siya guaranteed. Pero nagda-drop siya ng ores. Hindi nga siya guaranteed. Siguro sobrang baba lang na ano yun. Na percentage. Wala Hindi siya masyadong nagda-drop. Ito gold ngayon yung dinarp niya. Tignan natin kung paano yung niya. Pagsabog niya. Aggressive ba? So, aggressive din siya. Hostile map din siya. Pero, mabilis ba siya tumakbo? Okay, sakto lang. Wala namang kakaiba. Bukod sa nagda-drop siya ng ores. Pero yung ores na yung low chance lang. So, yun yung unique siguro sa kanya. So, next creeper naman na titignan natin mga katit kuya is ang Dark Oak Creeper. So, Dark Oak Creeper, siguro sa Dark Oak lang din nag-i-spawn. Dark Oak area. So, tingnan natin kung ano yung tingnan natin kung ano yung itsura niya. So, ganito yung itsura niya. Ay, ang ganda na itsura niya. May mushroom siya sa ulo niya. And mukha siyang dark oak talaga. Mukha siyang dark oak na putol. Dan yung itsura niya yung makikita mo sa mga parang mga trend. Yung mga fantasy na palabas or anime. Yung mga trend na puno na masasama. Ganito yung itsura nila normally. Ang angas na itsura niya. Ang angas na itong creeper na to. Tignan natin kung may dinadrop siyang unique. Uy! Nag-drop siya ng dark oak log. So, katulad lang din sa sa totem pole na nag-drop ng acacia. Ay! Nag-drop siya ng cobweb? Bakit? Bakit? Anong connection ng cobweb? Pero nag-drop siya ng cobweb, okay. Nag-drop siya ng cobweb. Yan natin. Harap ka dito. Ano siya sumabog? Ay! May blindness siya. Okay. May blindness siyang binibigay. Pag nasasabugan ka dito. Okay. So, madilim na nga yung dito. Kasi yung dark forest. Alam niyo na may dark forest na na biome. Medyo madaming puno. And medyo mahirap pakita siguro itong mga to. Pag sinabugan ka pa, blindness. Tapos may mga mobs pang ibang mag-i-spawn doon. Kasi madilim yung area na yun eh. Wait, medyo malayo. Nahagit ka pa rin blind mo. Pero malayo din yung range ng blind niya. So mga ate at kuya, ang next naman na creeper na titignan natin is ang spruce creepers. Feeling ko puro puno na halos lahat tong iba eh. Oo nga.
So, ito, spruce creeper. Kunin natin. Spruce creeper sa spruce biome lang din. Yung mga spruce trees. So, tingnan natin kung ano yung itsura niya. Ganyan ang itsura niya. Liit niya. Parang hindi spruce to. Ito ata yung ano, yung bato na nakikita mo sa spruce. Tapos, ito yung kulay ng dirt. Diba? Ito, spruce tree. Tapos dito, yung kulay ng dirt sa spruce area. Tapos yung bato sa spruce. Yung makikita nyo. So, tingnan natin kung may dinadrop siyang kakaiba or unique sa kanya. Wala. Wala gunpowder lang. Ayun, nag-drop din siya ng spruce wood or spruce log. So, nag-drop siya no? Wala. Yan lang. Oh, ayun oh. So, ganito. Natatransform niya yung ano, yung dirt sa ganito. Ayun yung nasa ilalim niyo. So, yun pala nang gagawin niya. Wala naman ibang effect na binibigay. Pero, naiiba niya yung dirt. Dirt pa rin naman, pero naiiba niya. Siguro yun lang yung unique feature sa kanya, no? Nga lang ata. So, ang next mob naman na titignan natin mga ate at kuya ay ang beach creeper. So, beach creeper, syempre, sa beach area lang or sa mga, siguro sa mga seashore, nag-i-spawn to mga to. And yan, ganito yung tsura niya. Meron siyang parang bato and seashell ata to sa ulo niya. Medyo maliit lang siya. And meron siyang mga ano tawag dito? Kelp? Parang mga kelp sa katawan niya. Then gawa siya sa sand, no? So, medyo maliit lang siya. Tingnan natin kung may na-drop siyang unique. Ay! Nagda-drop siya. Nagda-drop siya ng seagrass. Seagrass pala yun. Hindi pala kelp. So, seagrass to. Itong nakapalibot sa kanya. Apat yung dinadrop niya. Seagrass, prismarine shard, and sun. Oh, gaganda lang na dinadrop niya. Oh, diba? Kita. So, tignan naman natin kung paano siya sumasabog. Okay, wala namang kakaiba. Piling ko normal creeper lang din siya yung pagsabog. Ang kakaiba lang sa kanya is nagda-drop siya ng So, next creeper na titignan natin mga atit kuya is tinatawag na snowy creeper. Siguro nag-i-spawn lang to sa mga taiga biome or sa mga snowy areas. Kasi snowy creeper pangalan eh. So, tignan natin kung ano yung tsura niya, no? Oh! May horn siya, ang cute niya. And makikita nyo, para siyang hindi siya katulad ng normal na creeper. Para siyang may fur. Kasi tingnan nyo, may mga parang balahibo siya. Mukha nga siyang yeti. Kung titignan nyo maigi, mukha siyang yeti, diba? Ang cute niya. Ang ganda ng texture niya. Para sila lang dark oak na may magandang texture. Pati yung yung nagda-drop ng acacia, yung mga lagpole, yung savanna creeper, yon. Para silang tatlo na magaganda yung texture. So far, para sa akin So, tignan natin kung may dinadrop siyang kakaiba. Oh? White wool? White wool yung dinadrop niya? Snowy creeper pero white wool yung dinadrop? Di ba dapat snow block ang dinadrop niya or something na snow related? Wala Hindi ko pala na-check kanina kung aggressive. Siguro aggressive pa mga to. Aggressive yan for sure itong tatlo. So ito, check natin kung aggressive ba itong Snowy creeper. Hindi ko pala na-check yung iba kanina. Ito. Hindi sila aggressive. O, diba? Hindi sila aggressive. Sabi natin. Itong tatlo for sure aggressive to. Kasi may mga effects sila yung kakaibang drop. So, tingnan natin kung aggressive ba. Hindi nga. Na-atake siya pero sinusungag ka niya. Ayan, ginagamit niya yung soway. Ang cute niya, no? Para siyang yung bamboo creeper. Pero mas maikli yung range niya. Oh. Ito yung bamboo. Dahil ang range ng bamboo, eh.
So mga atit kuya, ang next creeper naman na titignan natin is ang ocean creeper. Siyempre, ocean creeper, nag-spawn lang sa ocean. So tingnan natin kung ano yung tsura niya. Spawn natin dito sa tubig. Oh! Oh! Mukha siyang ano? Hindi siya mukhang creeper. Mukha siyang ano, pufferfish. Di ba? Lumalaki yung ulo nyo. Kita nyo? Lumalaki yung ulo niya. Lalayo tayo. Lalayo tayo. So, yun. Lumit yung ulo niya, di ba? Lumili to, di ba? Tapos, pag lumapit tayo, ito yung tsura nyo. Mukha siyang isda. Hindi siya mukhang creeper. Eh, lumalaki. Oh, ang layo ng range. Ang layo ng range niya. Sa totoo. Napoison niya ako dun, oh. Tingnan nyo, dito ako, ah. Lapit lang ako konti. Ah, ang layo ng range niya. So, delikado tong creeper na to. Aggressive siya. And ang layo ng range ng ano niya. Poison niya. So, pag nakita mo to, kunyari, nagbo-boat ka or ano, kahit malayo ka pa lang, mapopoison ka niya na kasi ang layo, oh. Kita nyo? Layo ko pa sa kanya, pero mapopoison niya na ako, oh. Oh. Ang sakit pa niya sa totoo lang pag niya. Tayo sa creative. May tinadrop siyang unique. Isda. Oo nga, isda. Isda ang dinadrop ng unique. Isda. Dalawang uri ng isda ang dinadrop niya. Raw salmon and cod. Oh. So, yung last na creeper na i-check natin mga atit kuya is ang last na uri ng creeper sa creeper overhaul, which is ang birch creeper. So, birch creeper, ganito po ang itsura ng isang birch creeper. Okay, ang ganda ng itsura niya. Para siyang, ang ganda ng texture niya katulad nun sa ano, sa dark oak. Talagang birch the birch. Tapos may mga mushroom siyang tumutubo sa gilid. And sa ulo niya meron din. Tapos makikita niyo yung birch. Ayan, birch wood sa ulo niya. Ganda niya. Mukha nga lang siya sa libra. Pero birch tree. Mukha rin siyang birch tree. So, try natin patayin. If nagdadrop siya ng birch wood. Ah, nagdadrop siya. May tinap ba siyang iba? Hindi ko nakahita. Oh, gunpowder. Yan pala yung isa pa. Gunpowder and birch wood ang dinadrop niya. Okay, yan nga. So, tignan naman natin ngayon kung aggressive ba ang mga punong creeper. Kasi kung aggressive to, aggressive din tong spruce tsaka dark oak. Etong beech for sure, aggressive yan. So, tignan natin kung aggressive siya. Aggressive siya. So, aggressive. Ang mangyari nito is aggressive din yung ibang uri ng wood creeper. Aggressive din yun. Ang compare lang nito sa dark oak sa spruce, yun sa spruce din, wala siyang kakaibang unique. Kasi yung dark oak may blindness eh, ito wala naman eh. Explosion niya hindi rin ganun kasakit. Sakit pala, pero hindi ganun kasakit. Okay, kasi ano ako, may resistance pala ako. So, yun na nga ang katapusan ng ating video mga atit kuya. Sa tingin nyo, sa mga bagong creeper na to, ano ang pinaka-paboritong nyong creeper na tinignan natin? So far, para sa akin yung dark oak. Dark oak creeper yung pinakamaganda in terms of design and kung ano yung effect niya. Tapos yung drops ang ganda. Kasi may cobweb eh. Maganda yung cobweb. Alam nyo naman, madaming purpose ang cobweb. And ang ganda ng design niya so far. Sa akin siya yung pinakamaganda kasi may blindness din siya. And ang bagay na bagay yung blindness sa team ng Dark Forest. Pero kung titingnan natin base of design, pinakamaganda talaga itong itong sa swamp. Mukha siyang plague doctor para sa akin. Pero yun, the best creeper is yung sa Dark Oak para sa akin. Siguro pangalawa yung sa swamp. Pero sa tingin nyo, sinong creeper ang mas nagustuhan nyo? And tingin nyo, maganda bang i-add to sa Minecraft? Sa Minecraft na vanilla. So, let me know in the comments kung ano sa tingin nyo. And
Kung nag-enjoy kayo, please like, share, subscribe. Huwag nyo kakalimutan. And kita-kita tayo sa next video mga ate at kuya. Hanggang muna hanggang sa ngayon. Paalam!